Ang ating maalam ay nagbigay ng ibayong diin sa pagkakaisa ng mga Muslim. Dahil ang mga Muslim ay hindi marapat na umiral liban na lamang sa loob ng isang jamaah o grupo ng mga Muslim. Saan mang lugar, gaano man ito kaliit o kalaki. Sa katotohanan, ang konsepto ng umma o nasyon ng mga Muslim ang siya ring samahan ng mga propeta at kanilang mga tagasunod at ng grupo ng mga mananampalataya paglisan nila na sila ay nabubuklod hindi lamang sa mga gawaing pagsamba, sila ay pinagbubuklod din kahit sa pang-araw-araw na mga gawain at pakikibaka sa landas ni Allah. Ito rin ang konsepto ng iglesia na meron ang mga Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Muslim, lalo na ang kalalakihan, ay dadalo sa mga masjid para sa pagdarasal na obligado, na tinutupad ng magkakatipon bilang pangunahing antas ng pagkakabuklod na ito, na marapat lamang na mapagtibay lalo na sa paglitaw ng mga kaguluhan o kalituhan tulad ng idinudulot ng mga terorista na mga kriminal na nagpapakilala na nakikibaka sa landas ni Allah. Sinabi ng ating maalam, tunay ng Islam ay dumating na nag-uutos tungo sa pagkakaisa at ito ay ginawang obligado ni Allah sa kanyang aklat. Ipinagbawal din niya rito ang pagkakawatak-watak at pagkakahati-hati sa iba't ibang mga grupo. Sinabi niya, kumapit kayo sa lubid ni Allah lahat-lahat at huwag maghiwa-hiwalay. Alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo nang kayo noon ay magkakaaway, ngunit pinaglapit niya ang inyong mga puso at kayo sa kanyang biyaya ay naging magkakapatid. Kayo ay nasa bingit na ng hukay sa impyerno at iniligtas niya kayo mula rito. Ganito nililinaw ni Allah para sa inyo ang kanyang mga talata upang kayo nawa ay magabayan. Sinabi rin niya, tunay na iyong mga naghati-hati sa kanilang relihiyon at naging mga sekta, ikaw o Muhammad ay walang kinalaman sa kanila na kahit ano. Ang paghatol sa kanila ay nasa kamay ni Allah lamang at ipababatid niya sa kanila ang anumang ginagawa nila. Si Allah ay nagpawalang sala sa kanyang sugo mula sa sinamang naghati-hati ng kanilang relihiyon at hinahati-hati nila ito at ginawang iba't ibang mga sekta. Ang mga ito ay patunay sa pagbabawal sa pagkakawatak-watak at ito ay kabilang sa pinakamalalaking kasalanan. Nalalaman natin mula sa ating relihiyon ang ilang mahalagang bagay. Ang obligasyon na manatili sa jamaah at ang pagsunod sa siyang naitalaga bilang imam o pinuno ng mga Muslim. Ang mga ito ay pagsunod din kay Allah. Sinabi ni Allah, o mga nanampalataya, sundin ninyo si Allah, sundin ninyo ang sugo at ang mga may otoridad sa inyo. Kung kayo ay magtatalo-talo sa isang bagay, ay ibalik ninyo ito kay Allah at sa sugo kung kayo ay nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay. Ito ay mainam at pinakamagandang kahihinatnan. Inuulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marapat sa inyo ang makinig at sumunod sa hirap at ginhawa, gustuhin man o hindi, kahit pa may mas pinanigan siya kaysa sa inyo. Inulat ni Abu Hurairah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang sumunod sa akin ay sumunod din kay Allah, at sino mang sumuway sa akin ay sumuway din kay Allah. Sino mang sumunod sa pinuno ay sumunod din sa akin, at sino mang sumuway sa pinuno ay sumuway din sa akin. Iniulat ni Imam al-Bukhari. Ang tinutukoy sa mga ayat at hadith na ito ng mga pinuno ay ang mga awliyaul umur, silang mga pangkalahatang mga pinuno. Halimbawa ay ang mga khalifa at ang mga may matataas na posisyon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na lilitaw ang kasamaan at ang iba pang kasamaan, kaya sino mang nagnais na pagwatak-watakin ang umma na ito habang ito'y nagkakaisa ay patayin ninyo kahit sino man siya. Narito ang babala laban sa mga tagapag-anyaya tungo sa pagkaligaw, kaguluhan at pagkakawatak-watak. Gayun din ang babala sa sino mang sumasama sa kanila at paninindigan sa pagkaligaw na silang karapat-dapat sa parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang obligado sa atin ay kumapit sa relihiyon na ito at ang humayo rito ayon sa landas na matuwid, landas na nakatatag sa Quran at Sunnah ayon sa pag-unawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum at sino mang sumusunod sa kanila sa kabutihan. Obligasyon din natin na palakihin ang ating mga anak at ang kabataan sa matuwid na metodolohiya at matuwid na landas hanggang sa sila ay tumalima sa gabay na mula kay Allah. Palayo sa mga kasamaan sa kasalukuyan, sa impluwensya ng mga tagapag-anyaya tungo sa pagkaligaw,
mga kaguluhan at mga sekta hanggang sa gawin silang kapakipakinabang ni Allah sa umma ng mga Muslim at maging mga tagapagtangan ng kaalaman bilang mga tagapagmana ng mga propeta at silang mga may tangan ng pagsasaayos at gabay. Inuulit natin ang pagbibigay diin sa obligasyon ng kooperasyon sa pagitan ng mga pinuno ng bansang ito at ng maaalam dito, at ang pagbibigay diin na ito ay mas tumitindi sa mga panahong katulad nito sa mga panahon ng kaguluhan at kalituhan. Gayun din ay binababalaan ng lahat ng mga pinuno at tagasunod laban sa pagsuway at pagsasawalang bahala sa utos ni Allah. Dahil ang pagsuway na ito ay mapanganib, marapat silang mangilag sa kanilang mga pagkakasala at manatiling matuwid sa pagsunod sa utos ni Allah, pagtataguyod ng mga sagisag ng Islam, pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan.